Dahil sa kagustuhan ninyong kapanayamin ko ang dating action star na si Ginoong Rando Almansor, ay gumawa kami ng paraan upang makakwentuhan siya kahit sa pamamagitan lamang ng virtual interview. Maraming salamat sa tulong ni Ginoong Alex David upang makilala ko ang isa sa aking mga iniidolo na si Ginoong Rando Almansor. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Hello. Hello sir, good morning po sa inyo dyan. Okay, good morning. Musta? Okay lang po. Sir, pwede po mag-request? Oh, Ano po sana? Pa-landscape yung phone? pag ganyan? Opo. Yan. Oh, yan. Ganda po ng background nyo ah. Movie nyo po Oo, yan. ito yung ito yung Rosan Tato. Rosa. Kung saan ako nagbida dati? 1991. Kayo po. Yeah. Hello po. Yeah. Good morning dyan sa inyo sir. Oo, good morning, good morning. Pasensya na kasi medyo natagalan tayo Okay lang po. bago tayo nakapag-set up kasi busy sa trabaho eh. Sir, pwede ko pong ipakilala ko po sa inyo yung husband ko, si Rai. Siya po talaga yung content. Ay, oo. Si Boss Rai. Oo. Naku, Boss Rai. Boss Rai daw. Si Sir naman, nakakahiya. Halika. Hindi naman, okay yan. Nahihiya si Sir. Ay, ka na. Hello, sir. Uy, nice meeting you, Boss Rai. Maraming salamat sa inyong sa inyong pag-imbita kasi it's really been a while na wala eh. Umuwi ako ng Pilipinas dati 2015. Nakita lang kami ni Senator Lito Lapid. And right after that, di pa kami ulit pero baka sakali makauwi ako ulit, baka masalang ulit ako sa teleserye if ever have time. Ganon. May napanood na po ba kayong interview namin, sir? Marami na, no? Marami na. Talaga po? Hindi, maganda nga kasi nakakatuwa kasi yung mga na-interview nyo, matagal ko nang din nakikita. Yes, Sila Fred Moro, sila ang dami. Pati sila Alice Cunanan, mga kumpare ko yan eh. Talaga po? Mga kumpare ko yung mga yan. So sila, Oo. sila po mga si Mang Telly, pinuntahan din namin nung nakaraan. Naku, Tele Mabasas, Mariosep, dami ko rin ginawa pelikula, magkakasama kami ng mga yan. Oo nga po eh. So sir, ano na lang, pwedeng umpisahan natin ulit, parang yung sa mga interview namin po, kwentuhan nyo naman kami sir kung paano kayo nag-start sa movie, hanggang sa napunta kayo dyan sa ano. Ganun na lang po siguro kasi buti na lang nanonood po kayo, no? Alam nyo na po yung setup ng... Hindi kasi nung pa, nakikita ko na yan. Apo. So, sabi ko naman, tuwa naman ako kasi sabi ko, parang gusto nila ako imbitahan. Sabi ko, sige, salamat, di ba? Kaya lang, pasensya na medyo matagalan tayo kasi. sabi nga ni Mrs. busy daw po kayo. Sabi ko, talaga? Nako, pagka hindi ko pa raw ginawa kayo, ma-outsource, di ko lang muna ako niya, mapapire out na ako. Kaya kinakailangan ko rin gawin ngayong araw. Sir, salamat po at pinaglaanan nyo kami ng time. Thank you po. Yeah. Eh ngayon, ganito yan. Nag-umpisa ako, dati kasi dyan nga sa atin, sa Angeles City kami. So, nag-umpisa ako, nag-DJ ako talaga. Okay. Nag-DJ ako sa mga party, sa mga alam mo yung mga dating party sa Angeles City, sa mga basketball court, mga malalaking sound system. So, brother ko gumagawa ng mga power amps, lahat kami. Tapos ako nag-DJ, tatay ko, suporta sila lahat. Pagkatapos noon, merong isa ako napuntahang party na merong isang parang talent scout na sinasabi niya, uy, baka gusto mo, pwede ka mag-artista, ganyan. Apo. So, sinubukan ko. My goodness, talagang pumunta ako na Manila, ang dala-dala kong bag hanggang dito. Para sa mga damit ko, para pagka mag-audition ka, di ba? Apo. Sa loob ng isang araw, siguro nag-audition ako mga 10, 5 sa Makati. Apo. Di ba? Tapos hila-hila ko yung bag ko. Oo, mga ganon. Mga 8. Hindi, nag-umpisa ako mga 90s, hila-hila ko yung bag ko sa kasi bago 91 na yung Rosan pa to, ito 91 na to eh. Apo. So before that, so like couple years before that, so it could be around 89, 90 or something like that. Hila-hila ko yung bag ko, audition ako, Apo. na-tsempuhan,
natanggap ako doon sa Ginebra San Miguel, yung Cuatro Cantos. Commercial. Yung bumuburot ka ng tansan, oo. Yun ang unang-una. Pagkatapos, pangalawa, Red Horse. Okay. Ang kasama ko si Raymond Quiano. Doon kami nagkakilala, si Raymond Quiano. So matagal na pala talaga kayong magkakilala, sir? Matagal na. Doon kami una nagkakilala. Doon sa commercial ng Red Sa Horse. movie. O, hindi. Magkakilala na kami nung sa TV commercials pa. Okay. Magkasama kami sa Red Horse. Mm. Kinukunan kami ng shot na ganyan, ng Red Horse. Sabi ko, siguro naka-tape 10 na ako, nalasing na ako, parang si Roel Bernal eh. Ganon din, nalasing din ako. Kasi pang-sampu na. No? Apo. Tapos makita-kita ko sa monitor, ang kinukunan lang, yung pagbaba ng Red Horse doon sa bote. Ang nakukuha lang sa mukha ko, ito lang. Hindi naman ako nakikita. Sabi ko, marami ito mga ito. Araw din kayo. Correct. Si Keanu, kung ano-anong ginagawa doon sa tabi ng ilog, ganoon din. Kamay din lang ako nakita sa kanya. Yeah. Grabe yun. Talagang sabi ko, pare, hindi ko nakita yung mga mukha natin. Baka sarili natin na. Okay lang, makakabawi tayo. Sabi niya. Ngayon, pangatlo, merong isang big bang na nangyari sa akin dito sa commercial ng Ligawan sa San Miguel Beer. Ganon din San Miguel Corporation to lahat eh. Pero ginawa ko tong TV commercial na to within not a span of 2 years. Okay? So, inapprove nila ako. Ngayon, yung Ligawan sa San Miguel Beer, kasama ko rito si Sheila Israel. You can take a look at it nasa YouTube. Ligawan sa San Miguel Beer. Sabi niya, sorry boys, kaya lang may kulang eh, di ba? Si Sheila Israel yun. Yeah. Yun talaga doon ako talaga na-feature talaga. Okay. San Miguel. Yes. Pagkatapos ng San Miguel, sir, may mga nakapansin na ganun, parang ganun. Hindi, may barkada ako dun sa isang TV commercial na ginawa ko, yung unang-unang Ginebra. May nakakilala ako sa shooting. Nakilala ko niya si Lito Lapid. Okay. So, eto na. Sinetap na namin. Sabi niya, sige, pakikilala kita kay Lito Lapid, ganyan. Pumunta kami ng Pampanga. Talagang napakabait ang tao. Sa lahat, talagang taas ang dalawang kamay ko. First time ako nakilala, talagang inasikap kami para ka talagang kumbaga, kulang lang itrato kang parang hari sa bahay. Nang wala ka masasabi, napakabait, Sus Maria Josep. I'm really like, kung gusto ko magbawa pa ako ng 1,000,000 beses, boss. Parang Talagang salamat. Ikaw na lang mahihiya, sir. Ano po? Napakababait ng buong pamilya. Wala kang masabi. Okay. So, ayun, nagkataon, nag-birthday siya, no? Ginawa namin, ako nag-DJ. Dinala ko lahat yung sound system ko sa bahay nila, sa Porac. Yeah. Nung matapos yung party, binabayaran kami. Sabi ng tatay ko, hindi kami nagpunta rito para magpabayad sa'yo. Pa-birthday namin sa'yo yan eh. Okay. Pa-birthday namin sa'yo yan, hindi namin tatanggapin yan. Opo. Galit yung tatay ko, ayaw niya tanggapin. Ayoko rin tanggapin, ano? Anong gagawin natin? Sabi niya, anong gagawin ko sa inyo? Bahala ka na. Sabi ng tatay ko. Sabi ni Lito Lapid, sige, pumunta kayo dito bukas ng gabi. Inuman na naman kami. Kasi nagkakwentuhan kami kasi that time, nung at the same time nangyayari nagdi-DJ ako, nagda-dance instructor ako eh. Nagdi-DI ako. Oh, hindi ko alam yan, sir, Yeah. Nagdi-DI ako. Bago nag-umpisa yung mga DI na yun, kami naunang DI sa Pampanga, sa Angeles City, no? Kayo pala pioneer. Sa Casa del Sol. If you go to take a look at it, merong i-research mo Casa del Sol. Dati, malapit sa tulay nung papunta sa Dao. Okay. Merong isang bahay doon na ginawa nilang parang diskuhan, ganyan. Yun, lahat ng mga dance instructor. Ngayon, yung pinsang kong babae, si Angelica Almansor, siya naman nag-push. Tinuruan nila ako. It took me weeks bago ko natutunan. Talaga puro linto nangyayari sa paa ko eh. So, nagda-dance na DDAD ako ganyan, di ba? At the same time, nag-DJ. So, kumikita-kita ako ng on the side para sa eskwelahan, ganyan. So, sabi ni Lito Lapid, dancer ka pala eh, sabi niya eh. Ako rin, dancer din ako, sabi niya, kaya madali kang matuto sa fight scene, sabi niya sa akin. Kasi number.
Oo, by number yung mga suntukan ganyan, mga ganon, di ba? So, sabi niya, sakto yan. O sige, halika rito. Alam mo, nagpunta ako sa bahay nila every other day, lahat ng mga lapid, mga pinsan, kapatid, tinuturuan nila ako. Hindi ako napunta ng SOS eh. Sila mismo nagtuturo sa inyo. Sila, yung buong pamilya nila. Oh, grabe. Ganun katindi to. Galing, no? Ganun, kasi nga, napalapit din yung loob niya sa akin kasi wala naman akong hiningi sa kanya kahit ano eh. Opo. Kahit nga nung tumakbo siya ng politika, hindi ako sumama sa sa politika nila. Yung sasali ako sa grupo na maging councilor. Hindi. Hindi? Hindi. Okay. Sa akin, lang, trabaho lang, boss. Sabi After lang, nung ensayo nyo na yun, sir, dahil sinabi niya na po sa inyo, dahil i-ensayo kita, isasalang kita sa movie, parang ganun po ba ang sinabi sa inyo ni Senador? yun na ang mukhang mangyayari talaga. Ibig niyo po sabihin, wala pa talaga siyang sinabi na ano? Wala pa naman talaga sinasabi kasi that time, kasasignin lang niya ng kontrata kay Mother Lily for 6 years. Okay po. So around 1990, 91 o 90, nag-sign din siya ng kontrata kay Mother Lily sa Regal. Ano po? So, eto na. Nag-umpisa na nung isa-isayo kaming ganyan. Ako naman okay lang kasi nga natutuwa rin sila dahil nakasunod ako kasi by number eh. Dahil pag suntok na lang, siya susuntok. Ako naman nang iilag. Ako naman susuntok ulit, di ba? Opo. O di, may number, di ba? Ayun. Pagkatapos nun, hindi lang yun. Tinuruan pa nila ako paano humawak ng mga baril. You know? Okay. Kasi mga iba awkward humawak. Kita mo si Coco Martin yan, ang ganda humawak ng baril. Kasi, lito lapid ang nasa likod eh. So, hindi ka pwede mga awkward na hahawak ng baril na ganun. It can't be like that, you know. Kasi pagka lito lapid ang kasama mo, mga pobo mo, nakaganon ka, di ba? Mukha nakaganyan. Kasi real life talagang shooter daw yan si Senador eh. Oo. Oo. Ay, naku, ganda rin experience namin yan. Namamarag kami ng bato-bato, yung mga ibon sa farm. Talaga. Kami. Oo, ang dala namin air pellet gun, kaming dalawa. Nakasakay kami sa piyera. Yeah. So, very close Sa po mga panahon na yun. Senador. Sir, hindi ko po alam na ganun kayo sa kanya. Kay Senador Oo, Lito. oo naman. Tapos, besides that, so nag-umpisa ako magawa ng pelikula sa kanya, walang piring na katarungan yun. Sunod-sunod na yun. First movie niyo, sir, ano po? Ang first movie ko na ginawa ko, yung ako ang bida, itong Rosang Tattoo. First movie po yan. Pero yung first na ginawa ko, yan, yung mga walang piring na katarungan, nag-umpisa ako kay Lito Lapid. Kay Right after that, pinakalala niya ako sa dati ng producer. Si Jesse Chua, yon. Tapos, nag-umpisa na ako doon. Akalain mo na bigyan ako ng role na ganito. At saka yung kapatid ko si Judas, ang kasama ko ron, si John Regala. Yes. Nabigla ako, wala na si John Regala, no? Totoo ba yun? Wala na, sir? Wala na. Oh my God. Can't believe it. Mas matanda pa ako sa kanya. Ay, matanda pa po kayo doon? Kay John Regala pala? Oo naman. Mas matanda pa ako kay John Regala. Akala ko ang... Hindi kasi, ilang taon si John Regala na namatay? Ngayon taon ba si John Regala? Ano na rin, no? Magsi-60. Walang 60 yan. Wala pa. Wala pa. Wala pa po. Wala pa. Ako 56 na ako, mag-57 na ako I'm not covering my age. I don't care. Opo. Kasi as you grow old, kasi lumalaki yung value at saka yung face value mo, no? Ganun lang yun. Kaya ang problema, ang tanong na, kung tumatanda yung tsura mo, ganun. Yes. Di ba? Tama. Yeah, ganun yan. Actually, sir, Ganun. medyo na-amaze ako kasi nung pag napapanood ko kasi kayo dati, seryoso Rando Almansor eh. Hindi ko alam na jolly po pala kayo in person. Yun ang role ko eh. Kung di ako laban ng pulis, kakampi ako ng pulis. Yes. Naabutan Kung di ko ako po kakampi yun, ng pulis, kaaway ako ng pulis. kasi 90s kayo eh. Yung At kung hindi naman ako kakampi ng pulis, ako hinahabol ng pulis. O di kaya, ako bububugbog sa pulis. Tama. Huli-huli at ako binugbog ng pulis. Opo. Yun lang yun. Na ano kayo, sir, no? Ganun lang yun, ha? Ang napansin ko lang noon, 90s, kasama nyo yung mga madalas nyo kasama yung mga batang mga action stars like Raymart, no? Sila Ian Veneracion. Tama po ba? Oo naman. Raymart Santiago, iyang Veneracion.
si pangalan to, Ace Espinosa, sina Dan Fernandez, yung mga kagrupo ko yan, sina Daniel Fernando, pagkatapos si Soren Legaspi, ang dami kong ginawa kay Soren Legaspi kasi si Soren Legaspi, Regal Films yan eh. Oh, yes, yes. Gumawa pa ako kay Ace Berhel, gumawa ako kay Sincha Laster, gumawa ako kay Jess Lapid. Ang dami kong pinagsamahan ng mga si pangalan to, Ronnie Riguez, si Alias Pogi, si Bong Revilla. Lately Ang lang, dami, alam mo, ang pinanghihinayangan ko lang talaga, hindi ko nakasama sa FPJ. hindi nyo po siya Lahat nakasama ng sir sa project. si FPJ tsaka si Ipe. At saka yung grupo na yon, si FPJ, si Ipe, tsaka si Estrada, The Boy. Si The Boy, sir, kasama nyo po. Si Hindi, hindi ko rin nakakasama. Hindi ko rin nakakasama kasi datang hiwa-hiwalay yung mga yan eh. Gagawa si The Boy, gagawa si Bong Revilla, gagawa si Ace Brel, gagawa si Pia Epe, tapos gagawa si Lito Lapid. Kanya-kanyang bata yan eh. Tama, opo. Di ba? Yes. Pag nakita mo yung pelikula ni Ipe, pare-pare yung mukha. Akala mo, nanonood ka pa ng isang pelikula. Di ba? Akala mo, pinapanood mo pa rin yung isang pelikula na pinanood mo nung isang araw. Teka mo na, pare-pare yung mukha. Ganun din kay Lito Lapid. Ako rin na naman makikita nila. Parang Ganun FPJ, din, di ba? sir, no? Parang FPJ, no? Yung mga Sa pagka-FPJ, puro grupo naman ng FPJ naman ng mga kasama, di ba? Pero ang nakasama ko, yung kapatid ni FPJ, si Kuya Dinky. Si Conrad? Yung sa Conrad po, yan. Opo. Yan. Ang dami kong mga kasama na matay na rin yata, pati si Ace Berhel, Buhay pa ba si Ace Berhel. Ha? Si Alas po, Ace Berhel, no? Di ba si Alas nag-signing din niya sa Regal, ang dami ko rin ginawa kay Alas. Tama. Yung panoorin yung huling sagupaan. Opo. Sir, kumusta si Alas, sir? Bilang kaibigan, katrabaho. Kwentuhan niyo Si naman. Alas, yan eh, minsan nawawala. Narinig ko na yan. Nandun na kami lahat, nakaporma na kami lahat na ganyan. Wala si Alas. Nasaan na si Alas? Talaga? Tapos nagsushooting kami, may kukunan pa eksena, biglang aalis, hindi na babalik. Oh? Yeah. Meron siyang ganun. May ganun siya. Totoo. Hindi ako rin bibiro. Pero sir, kwentuhan niyo naman po kami dyan sa Rosang Tato with Monica Herrera. Eto naman to, Rosang Tato na to. So, si vice tractor ko noon, si Dante Javier. Namatay na rin yata si Dante Javier. Wala na rin, Opo. Siya. Tapos, ang director ko si Danny Ochoa. Yes. So, yun naman, ang nangyari kasi, sabi sa akin ng producer, bahala ko na kung sino yung gusto ko makasama. Ang ginawa ko, ni-request ko lahat. Yung mga gusto ko makasama, sina King Gutierrez, Res Cortez, sina Mike Bagat, yung mga barkada ko. Oo. Mga bigati. Kasi mga yan, si Danny Riel, na-request ko rin yan. No? Ang dami kong na-request yan. Tsaka pati si Jograd. Jograd de la Torre, Jograd. Marami akong nirequest sa mga artista dyan. Yung gusto ko nakasama talaga, pati nga utol ko, nirequest ko rin. Isang eksena lang eh. Pati tatay ko, nirequest ko rin. Isang eksena rin lang. Niratrat pa yung garahe ko. Ganun ang mga eksena nila. Mga isang pasada lang, tapos wala na. Yung prime na yun, sir, kalakasan talaga ng action films, no? Tagalog, no? Grabe yun talaga. Kasi yung pag gumawa ka ng pelikula noon, kumbaga solo-solo yan. Hindi, pag may kasama kang tao doon, kung ano yung makikita mong tao doon sa isang pelikula, yun na rin ng tao doon sa susunod ng pelikula na gagawin nila. Pare-pareho ko nga. Ito, kapapagawa ko pa lang na ito. Sa Vegas ko pinagold to eh. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Pakita ko yung kapatid ko si Udas na poster. Ito. May yung movie niya with Jan Regala. Galing sir, na-restore mo pa po yung mga, na-frame niyo pa po yung mga movie. Buo nga. Ito yung isa, yung Lapu-Lapu. Kasama ko si Lito Lapid yan, Ay, yun na. Mark Lapid, Lito Lapid, Jeric Rabal. Yan yata, no? Lapu-Lapu. Last movie, no? Opo, last movie niya. Yeah.
Tapos ito yung pictorial ko dati. Tutorial niya. Oo, mas Tapos Hindi nila alam comedy pag nakausap nila comedy. kaya nabuo itong Rai TV, sir. Mahilig talaga ako sa Kaya kilala ko po kayong lahat eh. Kayo po yung mga naabutan ko eh. Salamat. Kasi ako rin, nag-iisip din ako, sabi ko, ganun na lang. Pagkatapos sa 13 taon, you know, I did it for 13 years. Mm. Sabi ko, parang ganun na lang. Well, sabi ko, ganun talaga ang buhay. Kung talaga hanggang ganun at wala na makakaalala. Pero ano ako, natuwa ako kasi sinasabi ni Mrs. Uy, may gusto kong mag-interview sa iyo, si Ray TV, ganyan. Ay, ganun ba? Oh, sige. Talaga. Sabi ko, kaya lang, sabi ko, ang dami namin pinuntahan kasi pa, nag-aling pa kami ng Canada. Kasi dito, work hard, di ba? Work hard. Pagkatapos, enjoy hard, di ba? Yes. Ito pare, yun ang iningatan ko. Yun ang iningatan ko. Kasi nakapag-umpisa na kami ng konti rito dahil lahat ng properties ko, lahat ng kung ano ko sa Pilipinas na yung iba, kahit konti nabenta, tapos din na namin yung konti rito. No? It's not done much, pero kasi nga, nung panahon na yun, yung misis ko nag-sign siya ng contract sa isang hospital dito kasi RN siya. So yun, doon nag-umpisa yung buhay ni Rando Almanzor. Pero sir? Ako na yung nag-aalaga sa mga bata nung for how many years pa. You know, wala akong pwedeng mapagkatiwalaan. Ayoko ipagtiwala yung mga anak ko sa iyo. Kaya lumuwas kayo dyan or talagang iniwanan? Yun na talaga. Ayun talaga. Yun na talaga. Kasi yung naisip ko nga, ang nangyari niyan, yung parents ko, pero sabi nila, sabihin mo ko na doon sa kay Jenny, si Mrs. mo na i-applyan tong na to at meron ditong opening, ganyan. Eh, Mrs. ko naman talaga, matalino yun eh. In-interview pa lang, patado ka agad eh. Kaya right away, kagad kami, green card kagad kami. Wow, galing. Lahat kami pumunta rito sabay-sabay. Sa amin dalawang anak ko. Yung huling anak ko, dito na pinanganak sa California. Nga dyan na. So, sir, namimiss nyo na rin yung movie, sir, Oo naman. Ready na nga ako eh. Nanggigigil na ako pare. Ibig sabihin, sir, paano po pag may offer sa inyo, sir? Nandiyan kayo. Uwi ako. Gagawin nyo ng paraan. Paalam mo na sa kanila. Lalo na kay Boss Lito lahat. Limitado oras ko eh. Ang lakas na yan. Limitado oras ko. Saka, hindi mo na ako mayroon pag-usap sa ganyan. Hindi mo naisip yung talent fee. You know what I'm saying? Yes. Kumbaga, Yun ang kailangan parang ko, ang importante. Hindi naman sa hindi okay lang. Okay din naman. Ibig sabihin, for the record, you did something for this year again. After 20 years, you know? Yes. Sir, sana makabalik nga kayo, sir. Mapanood namin kayo ulit. Sir, kumusta ang health? Kasi- Okay naman health nyo, sir. Wala namang problema. Ano po? So far, okay naman. Yeah. Pero ever since naman, meron na rin ako mga maintenance for high blood pressure. Alam mo, normal naman Siyempre, yun. as we age, talagang kasama. Kahit, Siyempre, ilang taon na lang. Mga 4 na taon na, 60 na ako. 56 na ako ngayon eh. Hindi halata. 56 na ako. Parang 56 26 na. O, yun na nga eh. Sige, amot pa, parating na yung package dyan. Ay, kasi nakulong na si eh. Nanonood din Nakulong na si Tanggol eh. Yeah. si Tanggol. Yes. Nakulong sila, sir. Nakulong. Hindi nakulungan ako, katakot-takot na saksakan to. Bugbugan to. Bagay na bagay sana kayo dun, sir. Uwi na kayo, sir. Oo nga, hindi. Pag sinabi sa akin kasi pag sinabi sa akin, uwi ka, syempre, may dahilan. Bakit ako nakulong, di ba? Magpapahuli muna ako. Magpapahuli muna ako kay Dimagi ba, di ba? Nanonood po kayo, sir. Eto, dito lang ako sa bahay ngayon, pare. Tingnan mo, pakita ko sa... Kasi nung lately, nahilig naman ako sa music, pare. Ayan, at lahat yung mga... Tugtog din kayo. Oo, ayan, no? Parang si sir, na-interview ko si Ayun, no? Robin Aristorenas, tumutugtog din. Ayan, no? Pare, May yung gamit ko, pare. Dami. Pakita ko sa'yo. Ito yung mga gitara ko, ayan. Yan ang mga gitara ko, ayan. Music pala hilig nyo talaga, sir, no? Yeah. Wow. Yan. Yung sala ko. Pakita ko sa'yo yung Sige po.
Ito ko naman nandito yung drum set ko sa garahe. Sige sir, i-house tour nyo po kami sir. Oh, yan, pwede. Ayan, oh. Kompleto ng gamit, oh. May banda ako rito eh. Ah, yeah, kasi nakita ko po yung birthday po nung anak nyo. Oh, yeah. Ayan, Nakita mo ba? opo, yan po pala yung gamit yung mga instrument, sir. Yeah, yan. Hmm. Yan, yun ang mga gamit ko. Yan. Oh, yan, yung mga kasing ko rito. Ito mga to, totoo. Yan yung drum set ko, pare. Yan. Ayun, halika, tignan mo yung mga ano ni sir na yung mga gamit niya. Oh. Kompleto. Ito pinakamatindi. Try. Uy! Yun ang ano ko, yun ang hobby ko rito. Teka lang sir, teka lang po, focus natin. Sige nga po sir, ano nga po. Grabe, ang dami sir. Ito, kapapagawa ko pa lang nito. Sa Vegas ko pinag-gold to eh. Ayan. Ito, totoo itong mga... Customize po yan sir. Oo, customize, pare. Sa lahat po niya sir. Ito, ako lang nagbuo nito eh. Talaga? Yeah. Mahilig din po pala kayo sa baril. Parang si Senador Robin Padilla din, sir, ah. Oo, pare. Kita mo yan. Ayan, pare. Ayan. Yun Sir, ang sa mga- lahat yan, sir, ano yung pinaka-paborito nyo? Lahat, paborito ko to eh. Lahat ba baby nyo, sir? Oo, wala akong pwedeng itapon dito eh. Actually nga, yung iba nga, nailagay ko pa rito sa labas eh. Hindi ko pa nga naipapasok to kasi Ang lawak ng background ni sir. Tingnan mo. ito yung ano. Pare, ito pa yung ibaw. Nasa labas lang. Ang dami. Hindi nawawala. Ito, pag hinukay mo pa to rito, may pa yan, pare. Andito lahat, pare. Andito lahat ng mga gusto mong baril lahat nandito. Lahat to. Yun lang ang ano ko rito, hobby ko rito. Ito yung pampalipas oras ko, pampatanggal ang stress. Pupunta ako sa firing range. Ganyan. Si Sir Raymond, kasama niyo po minsan. Oo. Ito yung backyard ko. Wow, nice place, sir. Grabe. Ganda ng bahay niyo. Ito yung ano. Ngayon, siyempre, nakapagpundar tayo ng mga kahit pa paano, mga ilang sakyan. Dahil kailangan talaga sa trabaho. Sige, sir. Ano nga po. Ito, kamukha niya. Ito, kabibili lang namin para doon sa anak kong isa. May gagraduate na rin ng RN sa December. Ito, para doon sa bunso ko, itong puti. Ito naman, pati nga ito. Meron pa akong H2. Wow, sa inyo din po yung isa. Oo, ito. At saka ito. Ito, bagong bili ko. Ayan, bago lang. Ewan ko lang kung meron na to sa Pilipinas eh, itong navigator. Meron na po. Meron na. Ayun. Ano na to sa akin? 2 taon na mahigit, magti 3 years na. Si Kong TV, yan yung binili niya eh. Oo. Nilagyan ko naka-white sidewall na goma. Bog tires. Grabe sir, ang mahal niyan sir ah. Navigate. Oo, siyempre talagang pinaghihirapan naman sa trabaho eh. So, ano rin no? Talagang maganda rin talaga yung naging kapalaran nyo dyan sir. Siguro yan talaga yung Siguro kasi alam mo naman tayo kahit sa Pilipinas mapagbigay na tayo para din naman tayo Siguro baka talagang pinagpala rin di ba? Tama. Pinagpala rin tayo siguro kaya siyempre ako naman, gano'n naman Gano'n talaga. Ayan yung good Pag karma. mukha ka na maganda, Yes. sigurado maganda babalik, di ba? Correct. Lagi maganda gawin mo para maganda bumalik. Tama. Di ba? Opo. Yan, kamukha nito, itong drum set na to. Sir, alam nyo po ba sir, marami nagre-request sa inyo? Ganun pa? Opo, actually sir, lahat po ng nire-request ng mga followers ko, yun po yung ini-interview ko po, yun po yung hinahanap ko. So, kailangan sundin. Ganun? Opo, so, kumustahin nyo sila sir? Oy, Pasalamatan kamusta lahat ng mga followers ng Rai TV?
At saka wag niyo lagi kakalimutan mag-like lagi kay Ray, ha. Salamat. Ito, talagang hukubag ko, gagawin niyo yan. Kung hindi ko kayo sasama kay Lito Lapid. Saka maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Ray, Totoo lang, talagang napakabait itong mag-asawa na to, tsaka talagang matyaga sila para bigyan ng daan at makita kami muli. Ako actually within 20 years, hindi pa ako nakagawa ulit ng pelikula since 2003. Last na yun. Kasi 2003 mapunta kami ng Amerika eh. Pero Yeah. sir, sa privilege po para sa akin kasi idol ko po kayo eh. Isa po kayo sa mga hinahangaan ko. Nung sabi ko nga po sa inyo kanina, naabutan ko yung yung prime ninyo eh. So, salamat po at pinagbigyan nyo kami sir ha. Uy, naku, walang problema. Ito pare, makakita mo to. Ito, nakaset up ako dito. Tingnan mo. Ako sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Tutugtugan kami ng mga mga barkada sa dito sa bahay. Kumbaga, yun ang papatanggal mo ng stress dito kasi grabe yung trabaho ko kasi sa ako sa Department of Corrections, di ba? At dealing with the inmates every day. Hindi lang preso ng kamukha sa Pilipinas ha. Ito talagang totoong preso talaga. Makakita ka talaga pag nakita mo yung preso talaga may tattoo, di ba? May tattoo hanggang sa mukha. Nasa mukha. Saka meron silang mga tinatawag ng mga gang dito na Wala sinabi yung mga gang natin sa Pilipinas. Dun sa... Ito kahit pag uwi mo ng bahay, pwede ka sundan kaya lahat ng sasakyan ko naka-block yung plaka. Marami. Okay, Raymond. Dami ang director ko dyan. Pag napunta ako kay Raymond, si Baldomaro. Ano ba ang nangyari sa akin? Ganito naging story niyan. Sige po, kwento nyo po. So, nirequest ako kasi bata raw ako ni Lito Lapid, sabi ni Baldomaro. Wow. Ang eksena, club, magkakapoto kami ron. Ang kasama ni Baldomaro, silang dalawa ni Monsor del Rosario. Nakalimutan ko yung title ng pelikula eh. So, may eksena. Nagkaputukan kami doon sa club. Bantang huli, na-corner ako ni Baldomaro. Ginanon ko sa kanto ng poste. Alam mo naman, siyempre, eksena, Ang alam ko, akala ko magdadialog lang kami. Akala mo bang inabot ko 2-4 na sampal? Talagang sampal na lumalagapak talaga. Pero, tuwing tatamaan niya ako, pumapalag ako kasi talagang eksena, di ba? Sabi niya, okay to Cut! Ayos, Rando, okay ka. Oo nga po, namubula eh. Mula nun, inesting na naman ako ni Baldo. O Rando, sabi niya, i-request kita, sabi niya, dito sa isang pelikulang gagawin ko, guest ka rito. Kaya lang, isang araw ka lang. Alam mo yung mga grupo ng UMD dancer? Opo. Mga UMD. Yes. O, yung grupo na yun, pinugbuk lahat yung 8 na yun. Alam mo saan ang eksena? Saan ang eksena? Sa Albayog, Samar. Isang araw lang ako, pero sabi niya, huwag ka mag-alala random. Naka-aeroplano ka. Walang problema direct. Pero kung sa ibang artista yun, hindi papaya kasi isang araw ka lang, di ba? Tapos nadali ka na Samar. Oh. Di ba? Ang dami Diba? mag-isa lang po kayo nang bumugbog doon sa sa grupo ng UMD. Oo, kasi parang nangyari, basta yung eksena, parang nasa kote nila ako, nagkasakotehan kami. Binumbog na ito ay UMD. Mga bata, mga awkward pa naman. Puta, sabi ko sa'yo, hirap na hirap ako doon sa eksena kasi yung mga bata pag wamawasiwas yung mga kamay na ganyan, awkward talaga. Pagka hindi ka nakagano'n, naabutan ka eh. Opo. Kasi bata pa sila Pag di ka marunong sa post-step, yung mga patras na ganyan, yung pag-ilag-ilag mong gano'n, abutan ka. Kasi siyempre yung mga bata, malay ba niya, alam na lang sumayaw, pero hindi sila marunong ng talagang action na yung pang fights. Yes. You know? Kaya ako, nagkaroon ako ng
ng background dyan kasi nga si Lito Lapid at saka yung mga pisa niya yung mga nag-train sa akin eh. Opo, at saka pero ano talaga sir, bagay talaga sa inyo dati yung ano, yung action eh. Angas yung Oo naman. pang action talaga yung datingan nun. I remember hindi ko maano kung kasama kayo sa ano, alam ko naalala ko Batang Riles yata. Oo, nandun din ako. Diba? Sabi ko na eh. With ano, Ang dami kong ginawa, pati meron pa akong ginawa kay Soren, ang title ng pelikula Bandido. Bandido, yes. Bandido, gitarista ako ron. Pero at the same time, banda kami, tapos Bandido. Mga parang, Bukod mga sa parang, Rosang Tattoo po sir, ano yung pinaka memorable sa inyo na project noon? okay, yung kapatid ko si Judas, kasi nakasama ko din sina Lito Legaspi, Okay. Perla Bautista, Dario Ramirez, Max Soler, si Sheila Israel, Ara Margarita Gonzalez. Sa amin na yung memories nyo na behind the scene or ano na hindi nyo malilimutan habang naging artista kayo doon. Nagtatam ka. Isang matindi to kasi Yan. Sige, sir. kami dalawa ni Keanu at saka ni na Alex David. Kasi ganito yan. Ginawa namin yung bangis. Bangis. Okay. Alam mo yung bangis, di ba? Grupo kami ng mga sundalo, parang style predator. Okay. Ganon. So, marami na kami pinagsamahan ng mga yan eh. Si Alex David, si Remo Keanu, sa lahat ng kagrupo namin sa bangis, sila Dindoro. Opo. Minsan kasi, ako sumbungan nila. Franz, ang na pare, pag-action. Kinuberan akong ganun pare, sinapawan ako pare, hindi ko nakita. Sa screen, sabi ko, teka na, sino yun? Sabi ko, ayun o. Pare, bahala ka na. O sige. Nakaporma kami kayo. Pag-action. O, pare, sinag-step ko yung pa ako. Ginanong ko yung pa ako, pare. Tapos binawi kong gano'n. Sumabit yung parang isa. O, tsaka na makikita mo, gumugulong-gulong kasama yung Armalite. Kasama nyo Ay, rin sabi ko siya, sa ano? Sa I'm sorry. Kasi maraming adel eh. Pagka nagsushooting ka, maraming mga agaw eksena, mga tipong, Yes. ito yung pwesto mo, no? Nakapwesto kong ganyan, yan ka na. Huwag ka nang gagalaw. Diyan ka lang. May puporma na sa gilid mo, gaganon pa, tapos pupunta pa sa harap mo, tatakpang ka. Sabi ko, teka mo, dead scene ako. Binaril ako. Sandal ako ganun pa. Pag sandal akong ganun, gumagaling-ganyan ako. Sabi niya, nag-iingat pa ako, pupunta pa ako sa harap ng camera gano'n. Gaganon ako. Sabi ng mga director, Rando, ibagsak mo na! Pagbagsak ko na, gano'n pa yung kami niya. Oh my God. So tumagal pa yung exposure nyo sir ha? Bago bumagsak ka. Oo. Hindi nila maputol eh. Hindi nila. Kasama kasi, pag sandal mo, baka binala ka, babalik ka gano'n sa camera eh. Ang tagal mo, bago magsak, gumagano-gano ka pa. Narinig mo yung director, Rando, ibagsak mo na, parang hawa mo na. Sir, yung 90s na yun, di ba? Sabi ko nga kanina, yung movies nyo, halos kaliwat kanan. Kumusta yung ano nyo yun? Nung naging buhay nyo nun, syempre, di ba? Oh my God, matindi to. Kasi, naglalagari ako minsan 3-4 na pelikula isang araw eh. Palibasa nga, Regal, Opo. Pagdating ko sa opisina, Rando, kasama ko sa pelikula to, kasama ko sa pelikula to, kasama ko sa pelikulang yan, kasama ko sa pelikulang to, ganyan. Yung mga legman, magkakakilala rin yan. So, okay. Schedule ko si Rando ng alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, Okay. Sa akin si Rando, alas 12 ng tanghali, alas 6, Okay. Sa akin si Rando, alas 6 ng hapon, hanggang alas 12 ng gabi. Okay. Alas 12 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga, akin si Rando, Alam mo nangyari, naranasan ko, nakatulog ako sa freeway. Sa highway. Diyan, malapit na sa may, yung exit bago magbalintawa. Lagari ako ng kotse ko. Sabi ko, parang teka muna, pahinga ako ng konti, no? Tsaka na ba, tumabi akong kinakatok ko ng mga pulis, saka Pagbukas, nakita nila ako, uy, idol, boss, kamusta ka na? Nangyari sa'yo?
Sabi ko, anong oras na? Boss, alas 9 na ng umaga. Nako, sabi ko, late na ako. Ay ko, kasi galing akong Bataan. Pero ang Unang shooting dyan sa Tamesa, tapos susunod na shooting doon sa Nabota, susunod na shooting sa Bataan. Pagkatapos sa Bataan, babalik ka sa Batangas. Oh my God. grabe, ang lalayo. Ano klase lagari yun, di ba? Grabe. Hindi, halos hindi na kayo nakakauwi ng bahay nyo niyan, sir, no? Hindi talaga. Minsan, nung ginawa ko yung bangis, isang buwan, hindi ako nakauwi. Nandun kami sa Bataan, sa Maribeles. Isang buwan. Sa dinami-dami ng ginawang pelikula ng Regal that time, isa ang bangis na talagang boom, gumanon. Kasi marami kami. Magkakasama kami. Monson Yes, Del yes. Rosario, Tito Royo, Tsaka ang Ando ganda ng kwento, Almanzor. sir. Oo, Rem Kiano, Alex David, si ano pa, sino yung mga kasama namin doon. Yung iba kasi, at alam mo yung fight instructor namin doon, dati kung kasama ni Jackie Chan sa Hong Kong, si Philip Ko. Kasama niya si Philip Ko. Tapos, meron pa akong ginawa kay Cynthia Laster. Pagka in-schedule kami, alam nila, baril na to, sapa ka na to. Ganun. Hard action lagi, no? Hard action, no? Kapag sinasabi. Hard action, pag in-schedule kami, sigurado. Pag in-schedule kami, sigurado, patayan to. Ay. Tanong ko, sir. Siyempre, Lito Lapid talaga yung ano nyo eh, no? Bukod kay Lito Lapid, sir, meron po ba kayong hinahangaan na action star? Meron po ba kahit isa? Oo naman, siyempre. Number one, si manager, si FPJ, number one yan. Oh. Lahat yung mga yan, hinahanga ako yung mga yan. May kanya-kanyang karakter yan, pare. Si FPJ, pagka gumilid na yan, at gumanya na, sigurado, nandun na yung kamay niya, hindi mo aabutan, nasa mukha mo na. Ganon. Tama. Di ba? Tama. Si Ipe, palibasa, kaliwete, ibang klase, mawar ang baril yan. No? At saka, So gusto ko rin yung mga forma niya, tsaka yung acting niya. oo. Galing, ano? Totoo talaga. Kung facial expression, tsaka, kasi Lino Broca yan eh. Yes, under Lino Broca yan. So you can't go wrong with that. Lino Broca yan, pare. Lino Broca yan. Kaya hindi ka magkakamali kay Ibe. Bong Revilla. Oh. Bong Revilla, ang karakter niya lagi, yung talagang, hindi pa nagsasalita yan, mukhang tigasin ang mukha. No? Matigas na yung mukha talaga eh. Angas. Pag nakatingin, ang talim, matalim. Matalim tumingin, di ba? Rodriguez, dadaanin niya sa iba-ibang klaseng style ng martial arts pa. Ayan talagang, di ba? Sa Rodriguez, ganyan din. Sino pa ba? Si Isberhel, ganun din. Si Isberhel, mata lang, pare. Mata lang. Nagsasalita na, mata pa lang. Akala mo ba may eksena kaming dalawa, nagtingin na kaming ganyan? Nagtingin na kami. Tingin na kaming ganyan. Wala kumukurap. Ang unang kumurap, talo. Talaga? Oo. Ang nandun, kami ni, hindi ko alam kung kami ni Richard Duran nandun din, at saka si Dan Fernandez. Si Dan Fernandez. Ang dami, may ilang pelikula yung ginawa namin ni Dan Fernandez, pare. Nagbugbugan pa kami niya sa palaya na may tubig. Sabi ko sa'yo, puta ka na. Walang cut-cut, puta na. Kulang kami na nakaganyan yung camera. Suntukan kami dyan, kahit anong mangyari. Sabi ko, pare, ako susuntok. Pak! Suntukin mo ko, pak! Sipahin mo ko, pak! Ako naman, pak! 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 Ano? Meron pang time na nagkapikunan kayo ng ka-routine nyo po. Meron din, pero hindi naman talagang hindi naman naging seryoso kasi yung iba naman hindi naman talaga sinasadya. Naging ibabaw pa rin yung pagiging professional niya, no? Oo naman, hindi naman talaga, meron namang hindi talaga sinasadya, di ba? Pero yung sinasabi ko sa yung mga Adele, sinadya ko talaga. Yung sa bagis, sir, sinadya talaga yung sa bagis. Makakita mo, umuusok yung mga alikabok, sabi ko, pagkat-cut! Uy, pare, sorry. Simula nun, pag-action, dito na lang siya, hindi na gumagalaw. Sa mga barangada, sina Alex David, sina Kiano. Opo. Pare, yun. Ako naman, pag meron akong pasasampal, ang tinatawag ko si Remo Kiano, laki ng kamay nun eh. Kaya nabuo itong Rai TV, sir. Mahilig talaga ako sa Kaya kilala ko po kayong lahat eh. Kayo po yung mga naabutan ko eh. Salamat. Kasi ako rin, nag-iisip din ako, sabi ko, ganun na lang. Pagkatapos sa 13 taon, I did it for 13 years.
Sabi ko, parang gano'n na lang. Well, sabi ko, ganun talaga ang buhay. Kung talagang hanggang ganun at wala na makakaalala. Pero ano ako, natuwa ako kasi sinasabi ni Mrs. Uy, may gusto kong mag-interview sa'yo, si Rai sa Rai TV, ganyan-ganyan. Ay, ganun ba? Oh, sige. Kamusta lahat ng mga followers ng Rai TV? At saka wag na wag nyo lagi kakalimutan mag-like lagi kay Rai, ha? Eto, talagang hukubad ko, gagawin niyo yan. Kung hindi ko kayo sasama kay Lito Lapid. Saka maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Rai, Totoo lang, talagang napakabait itong mag-asawa na to, tsaka talagang matyaga sila para bigyan ng daan at makita kami muli. Ako actually within 20 years, hindi pa ako nakagawa ulit ng pelikula since 2003. Last na yun. Kasi 2003 mapunta kami ng Amerika eh.